At least wala na tayo magpanik. Tayo mamamasyal, aba. Masyal tayo, buo. Papasyalan natin ang buo. Nalili-testing dyan, ha? So, it's our second day here in El Nido. Siyempre, bago simulan ng second day, dapat may masarap na almusal. Yes, included na po ang breakfast dito sa Marian Suites. Naka-buffet na siya, so eat all you can beg ang mga masisiba. Ay, ako lang pala yun. Pero ang highlight nito ay ang birthday ng aming Disney princess na si Ivana, may pamangkin. And yes, yan naman ang nanay ko, happy at sabi niya kagabi ay busog daw siya. Pero ngayon, nakita mo naman, ang dami niyang kinuha. Halatang halata kung saan ako nagman. Pero ito naman talaga isa sa mga pinunta ko dito. Weakness ko kasi ang pagkain. At saka kailangan lubusin natin to, medyo mahal, no? So ito na nga ang highlight of the day, ang birthday ng aming Disney princess ni si Ivana. And currently, she's 6 years old. Ang bilis talaga ng panahon. Dati, padila-dila lang siya eh. So, yan. May pabongga pang crown, sash, at of course, cake. At medyo naluluha pa yata siya dito. Just so you know, guys, this little girl, she's smart, brave, independent, at mas mature pa siya kaysa sa panganay, ha? Ganun yata minsan ng mga second born. At alam nyo ba, kapag inaway nyo siya, nako, lalabas ang pagka-1 at 2.0 niya. Happy birthday, Ivana! Yes, and now it's time for our island tour. Pinili nga pala namin ay yung Tour A. Like what I've mentioned, ang kinuha nga pala namin na tour ay Tour A. So, sa lahat mga nakapunta na sa El Nido, you know kung ano included sa package niya. But lunch is included definitely. And private boat kami kasi madami kami as a family. So, one of the islands na bibisitahin daw namin ay ang Big Lagoon kung saan kami magkakayak. And then, the rest ay depende sa panahon dahil during this time, binabagyo talaga ang Palawan. And nagkataon lang na itong paglabas namin ito ay medyo maaraw, maganda-ganda ang panahon. Bali matatagalan tayo. Boy! So, ito na nga, isa-isa na kami sumasampa sa malaking bangka. And we are all excited. Ano kaya ang may experience namin ngayong araw na to? Sana talaga wag umulan. Picture at video muna habang fresh pa dahil mamaya bilasan na. Ay, ang ganda talaga ng Palawan. Kaya pala lagi siyang binabalik-balikan. Yung tipong kahit malaki yung problemang dinadala mo, pagdating dito, kusa siyang mawawala, kusa siyang makakalimutan. Lalo na kapag kasama mo mga importanteng tao sa buhay mo, hindi ka nag-iisa sa mga problema mo. Minsan kasi sa sobrang abala natin sa paggawa ng pera, minsan nakakalimutan na nating may buhay tayo na kailangan din i-enjoy. May sarili tayo na kailangan nating gisingin. Lalo na sa mga panahon na ayaw mo nang gumising. Good morning! 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 Energy boys, Nenos! Good morning! And by the way, ito nga pala ang aming tour guide at ang captain na nasa likod at ang dalawa pa niyang staff. The name of our boat is At in fairness, mabait silang lahat, matulungin, and ang magaling mag-English, si Kuya, ha? At ito na nga, nagsisimula ng lumakas ang alon. And now, the real adventure begins. Big Lagoon, it's famous for its calm, turquoise waters. Pero nung nandun kami naman yung hindi kalmado. Alam nyo, we were trying to kayak like pros,
Pero wala talaga eh. Alam mo yung kanan kaliwa na lang, nagkakalituhan. Kanan, nasa unahan ka ba? Pwede naman. Dapat pala ako na nagpatin. Kanan! O, kaliwa lang. Kaliwa! As you can see, nakakahiyaman pero kami talaga ang pinakamaingay dyan dahil hindi talaga kami magkaintindihan kung saan kami pupunta at madalas nagbabangga pa kami sa mga limestones ko. Kanan! Kanan dyan! Yan. Maganda kasi Kanan. Kaliwa. Kanan ba din? Kanan. Yan. At least parang tayo magpanik. Parang ko nasa bunyi yun. Mababa. Preno. Ano ba? Yan, balik tayo. Nandito na po kami sa mga bato. Uy, tumigil tayo kasi mag-picture tayo dito. Yan, natin. Paano? Tunit, magsagwan. Uy, mababa ka tayo sa bato. Uy, bakit dyan tayo pupunta na sa kabila? Hindi na, sa kaliwa. Uy, mababa tayo sa bato. Sa kaliwa. Hindi, kanan. Kaliwa kasi pumunta doon. Kanan kasi. Ha? Kanan, mali ka eh. Yan, Ate. magsalaman ka uy. Ay, tayo ka lang dyan. Uy, mababaga tayo sa bato. Uy, mali. Kanan. Kanan, kaliwa. Yan, mababaga tayo sa bato. Sa sobrang ingay namin pinagtitinginan na kami ng mga tao kanina, nakakahiya talaga. Napapagod na rin ako umupo. Yan, dyan, dapat na yan. Dito, medyo kalmado na ang lahat dahil pabalik na rin kami. Nakapunta na rin kami dun sa cave. Nakapasok na rin kami dun sa, hindi namin alam kung saan kasi hindi nga namin nakuhanan dahil nalobat na yung phone namin. So majestic. Nakakatawa, enjoy, pero medyo nakakatakot din tong experience namin na to. At doon ko na-realize na hindi pala madaling magkayak habang tumatawa, sumisigaw, at ang sakit-sakit pa niya sa binti at sa hita. Feeling ko magiging masakit ang katawan ko nito kinabukasan at lalagnatin din ako sa haba ng pinagkayak na. Wow, expert. Ito nga pala yung coach ng Dragon Boat. Yan. Ang laki at ang lawak naman kasi talaga nitong Big Lagoon. Kaya nga Big Lagoon eh. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Yung kahit mainit, nakaka-relax. Parang ayaw ko nang umuwi. Huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Hanggang sa, eto na. Nararamdaman na namin ang unti-unting pagbilis ng mga alon. Ang paglakas ng hangin. Yung kahit anong bigat mo, kayang-kaya kanyang dalhin at itapon. Nakakapag-alala dahil may kasama kaming senior, may kasama kaming buntis, at may kasama kaming mga bata. Nakakatakot ang lakas ng alon. Yung tipong kaya kang itapon sa laot ng ganon kabilis. Buti na lang alaga at alalay kami ng mga tour guides namin. Hindi kami masyadong nabasa kanina, pero dito basang-basa na kami ng ulan. Sino kasama ni Sinare? Buti na lang sa puntong to, medyo humina na yung ulan. Ambon-ambon na lang siya. At ito, unti-unti na silang nagdadatingan.
Malakas pa rin ang alon. At ang ulan, bumubuhos na naman. Salamat sa Diyos at safe kaming lahat na nakabalik sa aming bangka. Now for our second activity, it's snorkeling. Pero honestly, ewan ko bakit nagrenta pa ako nito. 100 din yun ha. Hindi naman ako marunong gumamit. Yung trip pa namin sa Puerto Princesa, ang huling gamit ko nito and that was years ago. And ngayon, gusto kong subukan ulit. Kasi the last time, nung huli akong gumamit ito, muntik na akong malunod. Ewan ko lang ngayon. At eto na nga, pagbaba ko pa lang ng tubig, ito na yung kinatatakutan ko. Pumapasok sa ilong at sa bibig ko yung tubig nang hindi ko siya makontrol. Hindi ko na nagugustuhan yung pakiramdam ko. Yung pilit kong iniaangat ang mukha ko para makahingi ng tulong pero bumabaliktad ako, umiikot ako sa ilalim ng tubig. Unti-unti kahit medyo natataranta na ako, kinakalmahan ko na lang dahil ang goal ko ay makarating dun sa tali. At eto na nga, lumubog ako ulit at nakainom na naman ako ng tubig. At tuluyan ko na nga tinanggal at hindi ginamit yung snorkeling gear. Maya-maya lamang ay naramdaman ko na tinatangay na ako ng tubig papalayo sa bangka. Buti na lang kamot, nakita ko ng kapatid ko at agad akong hinatak pabalik. Natanggal na rin kasi yung buckle ng life vest ko. Kaya ito, pinagtatawanan nila ako. Kainaman na. Kaya eto, hinayaan ko na ang kapatid ko ang kumuha ng mga videos ng mga isda underwater. Ang sarap-sarap talaga nilang tingnan. Bukod sa masarap talaga ang isda. Ay, hindi pala sila pwedeng kainin. Alam mo yung malayang-malaya lang sila na parang wala silang iniisip, hindi sila nag-aalala kahit may mga ibang tao sa paligid. Lumalangoy na sila na magkakasama. Maya-maya lang. At eto nga, nakikita ko na ang kapatid kong si Juana na bumabaliktad na rin, humihingi ng tulong at parang hindi na makahinga. Ganito rin ang nangyari sa akin kanina, kaya agad ko siya nalapitan at binigyan ng salbabida. At mukhang mabilis naman siya naka-move on, no? Ako nga kanina ikot. Hi! We are here at snorkeling zone here. Kababaliktad ko lang yung best. At ito ang first time na nag-snorkeling si Mudra. So our next stop before lunch, it's Shimizu Island. Okay, so dito wala kaming gagawin kundi mag-picture, maglangoy, mag-chill lang. Hindi kasing intense ng experience namin sa 7 Commando. Anyway, speaking of 7 Commando, hindi ko kayo nabigyan ng trivia, so eto na. It was named after 7 soldiers who were stranded there during World War II. At dito naman sa Shimizu Island, talagang mapapawaw ka sa ganda. Ang pino ng buhangin. Bali, ang kwento naman dito, it was named after Japanese diver who died here during an expedition. Kung paano? Ang kwento, ang sabi, tumalon lang daw kasi akala malalim siya. May nagsasabi naman na aksidente lang. Anyway, tama lang ang takutan. Andito tayo para mag-relax, mag-chill, mag-enjoy. At ito na nga mga bata, sina Kuya Bert si Ate Vanna, nagpapakadalubhasa sa pagsiswimming. So many creatures wait for you. Wiggly octopus with 8 long arms. Swim so Finally, it's lunchtime. Wala lang akong video pero yung kinain namin ay more on seafoods and then liempo, of course, malaking isda, mga prutas, gulay at ensaladang talong. At kasama na yan sa binayaran namin sa bangka.
At pagkatapos namin kumain, nagpunta ulit kami sa isa pang island na nakalimutan ko na ang pangalan. Pero wala naman kami ginawa doon kundi maglangoy lang ng naka-life vest kasi malalim doon. Parang pwede ka mag-snorkeling din doon. And for our last stop, ang Payong Beach. Hindi na nga pala kami nakapunta ng Secret Lagoon kasi hindi na maganda yung panahon. Kaya dito na lang kami dinala. Mas kid-friendly, mas chill. At dito na lang kami nagpalipas ng 1 oras bago kami bumalik ng hotel. Sa kami pwede lumugar. Parang sa sa Boracay. Payong Beach is a secluded cove on Minilok Island in El Nido, Palawan, which is known for its white sandy beach, calm, turquoise waters, and stunning limestone formations. Pero nung nandito kami, dahil nga napapabalitang may bagyo, dito na kami inabutan ng malakas na ulan at mataas na alon. Dito, in-enjoy lang namin ang ulan at ang lakas ng alon. Ang sarap lang mag-pause and be present. You know, moments like this remind me why we hustle hard to create memories na ganito. Sa gitna ng chaos and ulan, this day turned into one of our favorite travel stories. Hindi siya perfect, but it was real. And that's what matters. Huwag muna tayong